Nakalulungkot isipin ka, Coffee, ang nangyari dyan sa Mindanao State University. Napo, tayo po ay nakikiramay sa mga biktima ng karumal-dumal na krimen dyan po sa Mindanao. Sana matigil na ito, Coffee, at mahuli na ang may kapakanan dito, ang may kagagawan dito sa karumal-dumal na krimen na ito. Si Pangulong Bongbong Marcos, nagsalita na po siya dito, naglabas po siya ng statement at kanyang kinukondem itong pambobomba dyan sa MSU at nangako po siya ng hustisya para sa mga biktima. Ito na lang yung panghawakan natin as of the moment. No? Itong pangako ng ating presidente na bigyan ng hustisya itong biktima, yung mga pamilya na nagdadalamhati dahil sa karumal-dumal na krimen na ito, ka-coffee. Ang ating presidente ay nangako na bibigyan ng justice yan. President Ferdinand Marcos Jr. Sunday strongly condemned the attack at the Mindanao State University. Biruin mo, eskwelahan, universidad ang binalatan nitong grupo na ito when reportedly resulted in deaths to a number of civilians. Dumami na nga, ka-copy eh. Kaninang umaga, 3 lang yung napabalita eh. Nung nagbabasa tayo tungkol dito, parang 11 na. Tama ba? 11 na ba ito? Ilan na ba yung nasawi dito? Kasi kanina may mga nabasa tayong 4 pa lang. Nag-iba-iba rin kasi, ka-copy. Depende sa nagpo-confirm, no? May nabasa rin tayo parang nasa 11 na ito. Nakalulungkot. In a statement, the President stressed that extremists who wield violence against the innocent will always be regarded as enemy to our society. Kalaban po ng ating lipunan. Malinaw naman yung, ka-copy, at dapat madakip ang mga dapat madakip. I condemned in the strongest possible terms the senseless and most heinous acts perpetrated by foreign tourists at terrorists upon the Mindanao State University. Mga banyaga pa, ka-copy. And Barawi communities early this Sunday morning, araw po ng linggo, at nagbimisa, ka-coffee, ng binira nila itong MSU. 4 people were reported to have been killed and several others were hurt after a blast occurred at MSU Dimaporo Gymnasium dyan po sa Barawi City itong Sunday morning, according to the Philippine Army 1st Infantry Division. 50 others were also injured in the blast. Kanina may nabasa tayong article eh, parang nasa 11 ito, ka-coffee, no? Ang dead daw, pero ito, sa report na ito ng GMA, 4 pa lang po. Again, dapat lang naman kasi i-verify pa yan. 46 victims were brought to the APMC emergency room with 4 confirmed dead and 6 set to undergo operation. Dr. Pinky Rakin said, according po yan sa 11th Infantry Public Affairs Officer. The blast occurred at 7:30 a.m. Pero napakaaga ito, ka-coffee. As a mass was being held at the gym attended by students and teachers, according to a report by GMA Integrated News stringer Ferdinand Cabrera, dyan po sa Super Radio DZBB. Biruin mo ha, 7:30 ng umaga, nagmimisa at hahagisan mo ito ng IED o granada. Marcos said he ordered the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines to ensure the protection and safety of civilians and the security of attended and vulnerable communities. Actually, nakalulungkot isipin ito eh, na nangyayari itong mga insidente na ito. Kawawang-kawawa ang mga civilian dito, no? Actually, nililink nila ito sa pagpanaw ng ilang mga miyembro ng teka, may nabasa tayo, ka-coffee, dito eh. Pagpanaw ng 11 members ng Dawla Islamiyya. Recently lang yan, ka-coffee, no? Ay pumanaw kasi, ka-coffee, parang ano, ganti ba ito, ka-coffee, no? Sorry, ito yung tinutukoy natin na 11, no? 4 pa lang po yung confirmed death doon sa MSU bombing. Yung itong 11 na tinutukoy natin ay mga miyembro po ng Dawla Islamiyya. Sa kamakailan lang ito, ka-coffee, ilang araw lang po ang nakalilipas. So parang nililink nila yan. Ang sabi kasi na just sa Super Radio DZBB interview, and I quote, that is one of the angles that we are investigating right now kasi isa rin yan sa pinakamalapit na pwedeng anggulo sa mga nangyayaring ito. Yung nangyari sa Maguindanao del Sur, where 11 members of the Dawla Islamiyya Philippines were killed last December 1. Pero mo, ayan, 2 days lang ang nakalilipas, ka-coffee. Ano ba ito? Para paghihiganti na ba ito, ka-coffee? Ay, wag naman sana, ka-coffee. And again, panawagan din po ng ating gobyerno, wag agad maniniwala sa mga fake news na nagkakalat dyan sa social media, ka-coffee, no? Kasi yung iba, nagre-resulta yan sa unnecessary fear, no? Hindi naman kailangan na takot. Pero syempre, mag-ingat pa rin po tayo. Kahit saan naman yan, hindi naman sa Mindanao, no? Sa Luzon kayo, nasa Visayas po kayo, mag-ingat po tayo para sana maging
mai-report pag may mga kaduda-duda, no? Maging vigilante tayo dito. Hindi what hindi vigilante, no? Vigilant. Wag kayo baka save dating no. Maging vigilant tayo, mapagmasid. That's the correct term, no? Maging mapagmasid tayo at mai-report agad ang mga dapat mai-report para maiwasan yung mga ganitong klaseng insidente. Right? Tayo po ay nakikiramay sa pamilya ng mga nasawi o mga biktima ng 4 ka-coffee na confirmed na nasawi dahil sa karumal-dumal na krimen na ito dyan sa Mindanao State University. Nakalulungkot ito po ang ating pong pakikiramay para sa mga biktima. Again, hindi po 11 ha, 11 yung ibang grupo, no? Ito ay 4 lamang. Ako ay magpapaalam muna ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw po ng linggo. Bukas, Lunes ulit. Kayo ulit tayo dito ka-coffee. Ingat po kayo ha. Nasaan man po kayo panig ng daigdig. Baka hindi pa kayo naka-follow, hindi pa kayo naka-like. Click lang po yung follow at like dyan sa Facebook. At kung kayo nasa YouTube, ay click lang po ang subscribe. Alright, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Bye-bye.